Magandang umaga, Pilipinas! At sa ating po mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng mundo, kumusta po kayo? At atin pong pag-usapan muli ang mga nangyayari sa ating bayan na napakainit ngayon. At ito nga po ang palalim na away ng Marcos Duterte. Ang dating unit team ay wala na. Talagang sirang-sira na po sila. Divided. Talagang divided ang grupo na to. At sila nga na ngayon ang nagbabatuhan ng putik. Ayan. At siguro po narinig nyo na yung balita na isa sa governor sa Mindanao na kaalyado ni dating Pangulong Duterte ang sinuspindi. Sinuspindi sa kanyang katungkulan bilang governor for 60 days. At may nagsasabi sa mga pro-Duterte o mga DDS. Sinasabi nila na ito daw po ay it's politically motivated dahil daw po sa yun nga, ayaw ni BBM sa mga ginagawa ni Duterte. Kaya po nila ginawa to para gipitin ang kampo ni Duterte. Pero ang sagot naman ng BBM side ay sabi nila talagang marami na daw talagang kaso tong governor po na to. No need to mention his name but yan nga ang pangyayari po ngayon. So makikita po natin na mainit ang labanang ito. Actually, ang pagiging oposisyon po ni Duterte, hindi po siya talaga oposisyon. Ang kanyang pagiging oposisyon ay dala po ito ng kanyang galit dahil hindi po sila nakikinabang ngayon sa pamahalaang Marcos. So they expected na kung si BBM ang magiging pangulo, sila po ay mabibiyayaan in different ways. Pero unfortunately, nag-iba po ang ihip ng hangin. At ngayon, ganito na ang laban. Magkalaban na po yung dalawang kampo na yan, ang Marcos Duterte. So yan, Digong even gave a threat na talagang lalaban sila sa administrasyong Marcos using the military. Yan po ang pagkakasabi niya eh. So, para sa akin, mabigat po yun, yung mga threat na yan, na papabagsakin kita using the military. So, delikado po yung mga pinagsasabi ni dating Pangulong Duterte. Pero hindi po ganun kadali. Hindi po ganun kadaling gawin yung sinasabi na threat ni Pangulong Duterte. Dahil, remember, nasa kasalukuyang siya po ang kasalukuyang administrasyon. He is the incumbent president of the Philippines and it is not that easy na gawin mo na lang yan dahil of course nasa sa kanya ang Armed Forces of the Philippines at PNP. Ang loyalty nila ngayon ay nakay Marcos na dahil tapos na po ang istorya ni Pangulong Duterte, former President Duterte. Tapos na po ang kanyang oras at oras naman ni President BBM ngayon. Sabi nga nila, weather lang yan. So, tapos na yung panahon mo, so wala na. Ang maimpluwensya na ngayon at mas malakas ay of course ang administrasyong Marcos. So yan, ulitin ko po, galit na galit si Digong dahil hindi po siya nakikinabang sa pamahalaang Marcos. Yan lang po kasimple yan. So napaka-obvious talaga na mainit ang labanang ito. Hindi natin po alam kung saan po patutungo ang labanang Marcos Duterte na to. Pero alam ko po na talagang magbabakbakan at magdidikdikan ng dalawang kampong ito. Anyway, malapit na naman ang eleksyon at lagi ko kayong pinapaalalahanan sa 2025 ang senatorial race
At sa 2028 ang presidential election na naman. Mga kababayan, mamili po tayo ng mga deserving na public servants. Huwag na po yung mga taong nagbibigay ng mga ayuda, nagbibigay ng pera para po makuha ang ating mga boto. Yung po mga tao na yan, yung mga klase ng mga kandidatong yan, sila po yung hindi dapat binoboto ng tao. Dahil hindi po sila yung mga responsableng public servants. Let's make it, sabihin na natin, this way. So, sana po ang iboto po natin ay mga bago at mga magagaling at mahuhusay, proven na mga tao na may magandang track record po na handang magsilbi sa taong bayan. At isa na po dyan, si dating attorney Toto Kausing, si engineer at doktor na ngayon, si Engineer Kausing. At ayun, aside from that, suportahan po din po natin si Attorney Enzo Recto o ang kanyang real name is Attorney Reiki Tumutorgo ng Bunyog Party List. Yan po, Bunyog Party List, huwag niyo pong kalilimutan. Sila po ang mga taong alam ko na talagang ipaglalaban po tayo sa Senado at Kongreso pag sila po ay nabigyan ng pagkakataong manilbihan para sa bayan. Alam niyo po, si Duterte, nakikita ko po sa ngayon na talagang magulo po ang mundo niya. Magulong-magulo ang mundo niya. Dahil humaharap siya sa iba't ibang issues, gaya na po ng issue sa ICC, gaya po yung kanyang mga involvement sa mga anomalous na mga nangyari, gaya po sa West Philippine Sea, yung gentleman's agreement na yan, na nagpapakita po ng katrayduran sa bayan, at marami pa pong iba. Sigurado po ako na ganyan lang magsalita si Pangulong ex-President Duterte, pero sa loob-loob niya sigurado magulo po. Hindi po siya masaya. Sigurado yan. Wala po yung peace of mind dahil sa mga pangyayaring ito, at siya po ay naiipit at maaring siya po ay gipitin ng taong bayan or singilin ng taong bayan sa nalalapit. Yan. Meron po kasabihan na wickedness never was happiness. So kung gumagawa po tayo ng kasamaan, hindi po tayo magkakaroon po ng peace of mind. Hindi po tayo magkakaroon ng kasiyahan sa buhay pag tayo po ay gumawa or gumagawa ng kasamaan. At alam ko po na totoo po ito. Kaya sa ngayon, problemado si former president. Sigurado po yan, President Duterte. Yan. At ito lang po ang ating maigsing komentaryo at ating reaksyon sa ngayon. Dahil may pasok po tayo. Ito po yung latest na pangyayari po sa Davao region na kung saan nag-aaway-away ang mga politiko. May mga kampi kay Duterte, merong kampi kay side ni BBM, iba-iba pong mga rason nila. Sila Dameo, yan, maka-BBM po yan, at si Governor Humahib ba yun? Or makatao naman yan ni Duterte na very close din kay Alvarez. Yan. So makikita po natin talagang away politika. Hindi po ito maganda. Kaya itabi na po natin yung mga trapo na yan. Ulitin ko po. Huwag na po tayong bumoto ng mga trapo. Mga lumang politiko, mga makaluma na hindi po nagbabago. Mga politiko na pabalik-balik po sa posisyon or pinapasa-pasa nila, sila po yung mga nag-encourage ng political dynasty. Sila po yung mga dapat i-wipe out natin sa ating society ngayon. Dahil hindi po ito nagbibigay ng maganda para sa ating bansa. Dapat po maging smart.
Let us be smart and careful in choosing our candidates sa nalalapit pong eleksyon. Dapat po yung talagang totoong makabayan at may malinis po na track record, talagang karespe-respeto po sa taong bayan. Yan, wag na po tayong padala, inuulit ko, wag na tayong padala sa mga pera-pera na yan o mga paayuda nila. Dahil, you know what? Susulitin din nila yan sa korupsyon. Pag binigyan po tayo ng mga pera, mga paayuda, nanakawin at nanakawin din nila yan, ibabalik nila sa kanilang bulsa yung kanilang mga ginastos. Actually, they were giving away stuff. Hindi po yun na talagang galing sa puso, pero meron po yung kapalit. Pag nakaupo na po sila, alam na po natin yung cycle ng corruption. Pag nakaupo na po sila, babawiin po nila yan sa ating kaban, sa kaban ng bayan. So maging smarte po tayo, maging matalino sa pagboto, huwag po tayong maging panatiko. So uulit-ulitin ko po itong sasabihin sa aking mga vlogs, sa aking future vlogs. Maging isang matalinong botante, huwag po tayong maging tuta, huwag po tayong maging panatiko sa mga mangilan-ngilang politiko. Instead, sana po'y maging makabayan po tayo. Ang pag-isipan po natin kung paano po tayo makatulong sa ating bayan. And isang malaking bagay po para po makatulong po tayo sa pag-unlad ng ating bansa ay ang pagpili ng mga kandidatong makabayan at maaasahan. Mga kandidatong karespe-respeto at mga kandidatong may malinis na record. Walang bahid ng korupsyon o anumang hindi magandang bagay dyan. Yan po ang ating vlog ngayon, maigsing vlog dahil kaya na nasabi ko, mayroon po tayong pasok ngayon. So I'm getting ready at ako'y tatakbo na sa aking trabaho. Gusto ko lang po i-shout out. Shout out po sa lahat po ng aking mga followers dyan, subscribers. At lalong-lalo na po, shout out po sa Bunyog, members po ng Bunyog, La Union Chapter. Yan. Next time, susulat ko lahat yung pangalan nila. Baka right now, hindi ko po maisa-isa, but right now po, gusto ko lang pong i-shoutout ang mga members ng Bunyog, La Union Chapter. Yan. So, parami na po ang members ng Bunyog sa La Union. And I'm happy to hear that. Yan. Kabayan, maging isang mabuting Pilipino at maging isang responsableng botante pagdating ng eleksyon. Maraming salamat po.